Nagsama-sama ang ilang grupo ng kabataan sa Ateneo de Manila University, pati na rin ang iba pang organisasyon na nanawagan para sa katotohanan sa gitna ng skandalo ng ZTE. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Iya, tumawag ng isang press conference ang grupong Busina para sa Katotohanan dito sa loob ng Ateneo de Manila University para himukin ng kabataan at ang mga mamamayan na lalong palakasin ang pagsuporta sa paghahanap ng katotohanan. Tuloy ang panawagan ng iba't ibang grupo sa mga mamamayan na makilahok sa mga communal action para malaman ang katotohanan sa ZTE deal at pagsulong ng pananagutan sa gobyerno. Isa na rito ang grupong Busina para sa Katotohanan na lalong pinalakas sa pagsanib ng iba't iba pang grupo tulad ng Team RP, isang grupo ng mga kabataan at ang grupong Pakisama, grupo naman ng mga magsasaka at iba pang church-based groups. Kailangan raw maiparating sa mga mamamayan ang mga issue sa ZTE at iba pang aspeto ng pamumuno tulad ng procurement process, electoral reforms at human rights. Isang malaking kabalintunaan ang pakikinabang umano ng isang pamilya lamang sa napapabalitang $130 million kickback sa ZTE deal. Kung susuriin, katumbas daw ito ng pagbibigay ng kabuhayan sa mahigit 1 milyong mangingisda at pagpapaaral ng mahigit 135,000 estudyante sa kolehiyo. Di raw sapat na mapalitan lamang ang gobyerno pero wala namang tunay na pagbabago sa pagpapatakbo ng pamahalaan. At pagpakain din po yan. Yung 6.5 billion peso na kickback na yon, para lamang sa isang pamilya, kami iskandalo, lalong-lalo na po. Sa paniwala namin, yung 6.5 billion pesos ay kayang bumili na po yan ng 65,000 hectares ng lupay na kayang buhayin ang 65,000 pamilya ng mga magsasaka ngayon hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Piya, isa sa mga suliranin ngayon ng grupo na inaamin nila yung paghimok daw. Napakahirap maghimok ngayon ng mga kabataan. Gayon, marami pang aspeto ng mga issue na bumabaga o yumayanig ngayon sa ating bansa ay hindi pa totoong nalalaman ng mga ito. Piya? Maraming salamat, Chino Gaston.